Part 3 ng ating series topic na may pamagat na The Principle of Casting the First Stone. At ang tema natin ngayon ay Love and Forgiveness. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating FLM Comeback Series. Dito lang po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong makakasama. Muli, ang inyong pong host, si Faceless Raw. Okay. Katulad ng ating mga nakagawian sa atin pong talakayan, dialogo at pag-uugnay-ugnay ay nag-shoutout po tayo ng ang ilang mga kaibigan at nagbabasa tayo ng mga komento sa comment section. Kaya tignan natin yung ating previous vlog na may title na The Principle of Casting the First Stone. At ang tema niya ay Love, Honor, and Betrayal. So ito yung ating huling vlog sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Francis Leo Marcos, na ngayon ay doktor na po siya. Okay? Doc Francis Leo Marcos. Okay. So basahin natin, shoutout muna natin si Lesfy the Vlog. Maraming salamat sa mga pasuporta mo. At syempre si Ate Belen, maraming salamat po, no, kay Mami Belen. Ang sabi niya, galing ading Faceless Raw, shout out and all ka-FLM family ng Abra. Maraming salamat po, Ate Belen. And then sabi naman ni Sarah, I'm watching. Good day, host. Hello. Yan, galing siya kay Helen Doctor, ang isa nating kaibigan na vlogger din. No? Maraming salamat sa iyong pagbisita. At salamat din kay Ate Veronica. Okay? Sabi niya dito, ako medyo mabigat na sinabi niya. Okay, ipapasa lang natin, shoutout na lang si Ate Veronica. Maraming salamat, no? Thank you sa iyong, basahin na ba natin to? Oh, ang sabi niya kasi dito, i-vlog ko rin daw yung ganito blank kasamaan. Hindi na po natin babasahin. Sabay tawa. Ito talaga si Ate Veronica. Okay, move on na po tayo. Salamat. Ang sabi naman ni Entice Marie, ang sabi niya, Love, Honor, and Betrayal. Gandang topic niyan. Keep it up. Maraming salamat, Entice Marie. At syempre, shout out natin si Ate Lovely. Sabi ni Ate Lovely J, Tamsakdan host. Yan. Si Sir Limor, no, and Jancy, Tambalang Lemsi, ang galing mag-vlog eh, no? Talagang DJ na DJ ang datingan. Medyo kinokopya natin ng konti pero hindi natin magaya. Ang galing. So, okay, let's move on. Ang sabi naman ni Ate Chris, Ma'am Chris Weber, vlog ng USA, Tom Sakdan from FLM Community. Maraming salamat, Ate Chris. Okay, at bago tayo mag-move on at basahin yung ilang yung sunod na nagpapa-shoutout at dito sa ating comment section, si Ate Chris po, nung nakita ko po yung kanyang vlog, mayroon siya doong sa playlist niya, merong Bible reading. So, na-encourage ako sa kanya na gawin din, no? Sabi ko, tika muna, ito yung gusto kong gawin matagal na, mag-Bible reading. Sabi ko sa wife ko, kay Lady Len, ito gagawin ko, Bible reading. Hindi naman nagagawa. Pero nung nakita ko, na-inspired ako, no, kay Ma'am Chris Weber Vlog ng USA. Kaya maraming salamat po. At isa po ako sa na-encourage sa inyong vlogging about sa Word of God. Okay, sabi naman ni Ice Baby. Taong Sakdan, galing po siya kay Doc Helen sa ating kaibigan. Sabi naman ni Buknoy, I'm watching, full support. Sabi naman ni Angelus Vlog Official, tapos na po, mag-thumbs up sa'yo. Continue to share your knowledgeable mindset. Keep it vlogging po, sir. Ingat po kayo palagi. God bless. Galing din siya kay Helen Doctor. Maraming salamat, Angelu. Okay, ang sabi naman ni Bodyguard Ron Away, si Kuya Joshua. Okay, ang sabi niya, maganda makinig sa'yo, Loads. Daming pwede maging ideas. Yes, oo. Eto, thank you for that. Ako din, ang dami kong mga nakukuhang idea. Manood ka sa FLM Comeback sa YouTube channel natin kay Boss FLM.
no? Nag-e-area ng 9 in the evening dito sa YouTube channel niya sa FLM Comeback Series. At ang host natin dyan ay si Sir Limor. At umaakyat si Boss. Walang oras, minsan maaga umaakyat, minsan naman late. Pero basta manood ka lang. Kahit nga si Sir Limor, pag napanood mo, mawawala yung stress mo. Yung stress mo, mapupunta sa kanya. Hindi, joke, joke lang. Hindi mo pupunta sa kanya yung stress. Masaya kasi doon pag nanonood ka, no? At nagbibigay kulay din yung ibang mga basher, no? At masaya. Masaya doon, no? Masaya talaga. Encourage yung masaya. Okay. Salamat ulit sa iyo, bodyguard ni Kuya Ron. Okay. Papasyal din ako sa iyong bahay. Okay. Ang sabi naman ni Mami Shoni. Hello, Mami Shoni. Okay. Ang sabi naman niya, nice one, dear. Thank you po. Napaka-sweet naman ni Mami Shoni. And then, sabi naman ni Maria Vlog. Hello, sir. Watching. New friend. Hello. My new friend, thank you so much for the friendship. Thank you. Maraming salamat, Maria Vlog 76. Sabi naman ni Ate Cha, ang sabi niya, ni Ate Cha Nepison, ang sabi niya, Lipad Agila. Meron akong series niyan, no? Abangan po natin. Sana po pakinggan niyo din. Pasensya na po kung mahaba yung aking vlogging. Minsan 45 minutes, minsan 1 hour. I will keep it 15 minutes. Okay? Hayaan niyo po, gagawin kong 15 minutes lang yung aking vlogging para hindi ganun na nakakapagod makinig. No? Kasi pag mahaba na, nakakaantok. Pero yung ganun 15 minutes, then sulit naman pakinggan. Di ba? Ito rin si Ate Charito Nepison, si ate na-inspired ako nung nakikita ko lagi ang comment lagi niyan, Lipad Agila. So, magsisiris tayo ng topic about Agila ng Norte. Abangan niyo po yan. Okay, maraming salamat, Ate Charito, Ate Nepison. Maraming salamat po. Okay, sabi naman ni Mary Pasa. Hello, Idol. New friend from watching from Helen Doctor. Okay, ano bang bubulol na tayo? Maraming salamat, Mary. Sabi naman ni Jocelyn Hanoha, ito, kilala ko no, matagal na rin. Thumbs up, thanks for shared support. Maraming salamat sa iyo, Jocelyn. Sabi naman ni Kuya Luvi, ang sabi niya, I salute you. I salute you sa pagbablog, pagbablog to sa tingin ko. Kaya pagbablog kay FLM. Yes, maraming salamat din Kuya Luvi. Tuloy-tuloy po yung ating pagbablog. Okay, salamat po. Ang sabi naman ni Miles Tamsak, thank you for sharing. Thank you din. Ang sabi naman ni Mommy Gloria Mesa, 4 na heart, 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 heart. Good job. Good job. Okay. Sabi naman ni Lady Len, sabi ng wife ko, sabi niya, Love, Honor, and Betrayal. Parang title sa isang novel. Nice, nice, faceless, raw. And then isang heart. Thank you, Lady Len. Ang sabi naman ni Eljo Perez YTC, faceless, bagong kaibigan mo po. Yes, thank you for you, no, my new friend. Ito si Eljo Perez YTC. Okay, maraming salamat sa iyo. Sabi naman ni Sara Galarte, si Sara Galarte po ang isa sa pinakaunang nagko-comment lagi sa akin. Maraming salamat. Ang sabi niya, heart, heart, heart. Yan. Salamat. Binasa natin lahat. No? Okay. Ang sabi naman ni Martin, Di Mayuga, God bless po sir. Ingat po kayo. Sana mapili po ako. Yes, oo. Ano ka lang, 9 9 p.m. sa YT channel natin sa FLM Comeback Series. 9 p.m. yan. Ang host natin diyan ay si Sir Limor. Meron din tayo sa TikTok. Okay po. Hanapin niyo po doon yung FLM. Hindi kasi ako ma-TikTok pero nandun yung FLM Comeback. No? Hanapin niyo po doon si Boss FLM. Type niyo lang. Makikita niyo naman doon. Basahin niyo rin yung yung background. Okay, para hindi po kayo madahya kung sino yung mapupuntahan nyo kasi ang dami talagang kumokopya eh. No, ang daming gumagaya kay Boss FLM. Pero iisa lang naman si Boss FLM at hindi nila talaga yung kayang gayahin. Okay, so hanap lang po kayo doon, hanapin nyo lang po siya doon, makikita nyo po siya sa TikTok at ang dami po doon sumusubaybay. Kaya hindi po kayo madideceive doon, hindi po kayo malilito dahil marami po siya doon followers. Okay? So, yun po. At meron din tayo, abangan nyo na rin po yung
ating FB um, account ni Boss FLM ay malapit na pong bumalik. Okay, maraming salamat po. Punta lang po kayo doon, Sir Martin. God bless po, Sir Martin. Okay, sabi naman ni Flor de Liza, hello po, good afternoon po sa inyong lahat, pati na po sa lahat ng mga viewers. Have a blessed day. Wala, parang hindi natatapos yung ating puro shoutout yata nagawa ko. Okay, sabi naman ni Ate Belen, apat na heart, 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 heart. Okay, ang sabi ni Ate Tel, Gumpak ng FFCI Hong Kong, Tamsak Dan host. Maraming salamat Ate Tel, ayan, si Ate Tel, sa Ate Belen, yan yung mga nauuna at marami pa po sila na talagang nagmamahal sa ating pandemic hero at nagmamahal din sa atin. Okay, dire-diretso na po tayo. Napahaba yung ating pag-shout out. Alam nyo, marami pa dito pero hindi naman natin babasahin dahil mukha puro shoutout yung ginawa natin. Okay, wala na tayong na-discuss. Alam nyo kasi, sa totoo lang po, nung pinag-aaralan ko tong love and forgiveness, na-check din po yung heart ko. No, ang hirap pala. Kasi sabi ko, Lord, I know that you're not done. You're not done yet with me. I'm, I'm, uh, I'm still, Lord, sabi ko, Lord, I'm still on the process. No? Lahat tayo, hindi pa tapos si God sa buhay natin at hinuhulma pa tayo ni Lord. Anong ibig sabihin? Wag na wag po kayong mawawala ng pasensya sa sarili ninyo. Dahil minsan, in one way or another, nagkakamali, nagfe-fail tayo. Wag natin papagalitan yung sarili natin. Kapag nainis tayo sa isang tao, kapag nagawaan tayo ng masama, di ba? Nagagalit tayo. Kaya nga, may nag-comment, no? Ito po, makinig po kayo. May nag-comment. Hindi ko na binasa, hindi ko na tinandaan yung pangalan niya, no? Hindi ko na tatandaan ang pangalan to. Pero may nakita ako sa kakaaral ko, may nakita ako. O ayan, ang poon nyo. Poon daw. Si Doc FLM. O ayan, ang poon nyo. Hindi ko na susundan yung mga basa. Blank, blank, blank. Sabi ko, Lord, sa kaya nakuha ng taong to na... Si Doc FLM, one time nakita ko, no? Hindi pa pala siya kumakain. Sabi niya, alas 12 na yun ha. Tinignan ko talaga, 12:05. Ang sabi niya, oh, Limor. Sabi ni Doc FLM, oh, Limor, kakain na muna ako. Di pa ako naghahapunan. Ko, wow, my goodness. Di pa pala siya kumakain. Biro mo, pagdating niya doon, may galing siya kasi sa appointment, then pagdating niya doon sa bahay, parang magkalayo sila ni ano. Oo, ganun. No? Ang sabi niya kay Sir Limor, kakain muna siya. Maghahapunan o iiwan ko muna kayo. May puon ba na nagugutom? Hello? Teka, inom na ako ng kape. Anong oras kaya ba? Anong oras ba ako nag-start? May puon ba na nagugutom? May puon ba na nagugutom? Di ba makikita nga natin sa kanya nung last 2 days ago? Di ba? Ramdam mo talaga yung sa ibang segment natin gagawin to, no? Ibang episode. Pero dadaanan ko na rin. Ramdam mo talaga yung kanyang saloobin. Kasi yung tao talaga na na-betrayed, yung tao na na-betrayed, may malalim yan na sugat. Kaya nga nung inaano ko to, naku po Lord. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mga kaibigan, tumaya din kami sa isang networking. Naku po, hindi na ibalik yung pera namin. Nagsama pa ako ng mga kasama, pati mga chargemate namin, attender, mga kapatiran. Yun, walang nangyari. Nagkautang-utang yung iba namin kasama. Yung huli kawawa, pati rin kami. Naku po Lord. At yung iba hindi na naatin sa church, di ba? Ang hirap, no? Ang hirap nung ganun. Sabi, kaya biglang bumalik sa akin yun, no? Sabi ko, kasi yung nag-invite sa amin sa, sabihin ko yung pangalan ng business, Coin de Oro or Sear Fund.
no? Pero hindi ko na rin hindi ako magda-drop ng name, no? Hakala nila ano, makukuha lahat yung akala nila. Yung nag-invite sa amin, na wala ako doon. Yung nag-invite sa amin, napakabait talaga, sobra. Ay, kaya nung ginagawa ko tong topic na to, may mga bumalik sa akin. Kaya yung nakita ko si Doc FLM, ang ating pandemic hero, yung nakita ko siya na talagang naglalabas ng saloobin, sabi ko, malalim to. Kaya nung ginagawa ko tong topic na to, love and forgiveness, sabi ko, ang hirap pala, Lord. Pero kasi pag pinag-usapan kasi yung yung forgiveness, no. Sabi rito sa binasa sa na-research ko, marami marami dito kay Mr. Google. Pero mga ilan lang yung kinuha ko, yung mga bungad lang. Yung iba na nagbasa ako malalim, matindi, no. Pero ito tinignan ko dito. Ang sabi dito, forgiveness, sabi rito, is the act of pardoning an offender. Tama naman, di ba? Kung may nakasakit sa'yo, nakasamaan ng loob mo, di kung na-offend ka, you forgive. Pero ito malupit. In the Bible, the Greek word translated forgiveness literally means to let go. Yun ang Greek word ng forgiveness. Ano daw? To let go. Let it go. Kanta. Let it go. So, as when a person does not demand payment for a debt, ulitin ko po as when a person does not demand payment for a debt. Sabi ko, wow, Lord, may utang sa akin tong itong nanloko sa amin So, ginawa ko, nagtanong ako sa mga kasama kong mga, mga, elder, no, na mga pastors. Sabi ko, paano po yun? Pag may kasalanan sa'yo, ganyan, paano po yung justice? Natanong ko agad yung justice. Kasi ang hirap Sabi rito, as when a person does not demand payment for a debt, gano'n na lang ba yun? Ile-let go na lang ba natin? Diba? Kaya po, katulad ng sinabi ko kanina, maaari pong hindi ko maipaliwanag ng maayos ngayon, pero hayaan niyo po na as time goes by, maiintindihan ko po yung topic na ito. Okay po? Pero ito lang po yung aking pagkakaunawa, no? Alam ko na pinatawad ako ni God sa aking mga kasalanan, and I need also to forgive people. Pero paano naman po yun yung mga naloko ng mga tao na to? Kaya nga nung nakita ko si Doc FLM, na-betray siya di ba? Nagtiwala siya. Minahal niya yung mga tao sa paligid niya. Maaaring bawat isa rin sa atin dito. Di ba? In one way or another, we trust and we love, pero in the end, naranasan natin yung betrayal ng isang kaibigan. At katulad ng ating sinabi, may mga nakaranas ng betrayal, yan yung mga taong nagmahal at nagtiwala. Si Doc FLM. Kaya sabi niya, di ba, okay, bahala na sila dito sa ganyan. Pag uwi ni ganito, ganyan. Yun ang tinanong ko doon sa elder. Paano po yun? May ganito, may ganyan. Ang sabi niya, hindi, may justice tayo. Ang sabi ng yung pastor elder. Hindi, may justice tayo. Hindi natin pwedeng isantabi yun. Sabi ko, so dapat bayaran niya talaga. Siyempre. Kapag sila siya, bayaran niya. Di ba? Pero alam niyo ba, napansin niyo ba yun? Sabi ni Doc FLM, mag-sorry ka lang, 'di ba? Bibigyan natin 'to ng sa susunod na natin, vlog. Bibigyan natin 'to ng discussion yung mga sinasabi ni Doc FLM. Bibigyan natin ang lalim kasi, malalim napapansin niyo ba 'yun? Malalim yung mga phrases niya, yung mga statement niya, yung words na lumalabas sa kanya. There is wisdom, and there is joy, and there is strength. Yung mga title nga lang, 'di ba? Pag naba pag nabasa mo, magkakaroon ka ng ng strength 'Matutuwa ka pag nabasa mo, uy, ang ganda nung 'di ba? Meron akong gustong-gusto na nakita. Ah,
Kaya kong i-quote pero baka ma-misquote naman ako. Check ko lang dito ulit. Okay. Sabi doon sa title, ang ganda. Sabi doon, ang sabi doon, okay. Um, ito. Ito, 4 days ago to. Ang ganda eh. Teka lang ah. Ang nangyari? Ayun, sa Brito. Ayun, tumaba. Ito, sabi. Uy, ano nangyari sa cellphone natin? Ano ba yan? Ito, sabi. 4 days ago to. Sa ating, uy, ano nangyari sa cellphone natin? Sabi rito, never stop being a good person because of bad people. Sabi ni Doc FLM. Sabi dito, never stop being a good person because of bad people. Never stop. Di ba? Yun lang ba yung magpapapigil sa'yo? Kasi feeling mo na betrayed ka. Di ba? Isasantabi muna natin ulit yung ano yung justice Medyo mabigat kasi yung sinabi natin kanina. Di ba? Kasi pag nagmahal ka, pag nagpatawad ka, willing ka na kumalimot. Matindi, di ba? Ang tindi sabi ko, Lord, help me. Only God can help us. Paano nga yung justice? Katulad ng sinasabi ko. May ano merong dapat iserve. Dapat ma-serve yung purpose. Di ba? So, katulad ka, tinanong ko yung aming elder, hindi, kailangan dapat bayaran niya. Okay, paano po humihingi ng tawad? Intindi ng mga tanong ko mga ganyan. Kaya nga nakita ko nung nagsasalta si Doc FLM, malalim, no? Malalim yung kanyang mga sinasabi. Okay. Sabi doon, never stop being a good person because of bad people. Ano ba yun? Tatahimik na lang ba tayo? Kaya nga sabi niya, grabe, ano nangyari sa akin? Sabi niya, di ba? Para akong na dahil dito lang, mahihinto yung na-focus tayo dito. Yung ginagawa natin pagtulong sa mga tao, sa mga poorest of the poor, underprivileged. Ito yung mga kababayan natin na talagang isang kahig, isang tuka. Ito yung mga kababayan natin na talagang hirap talaga, sobrang hirap. Kasi Great Recession nga ngayon, naiintindihan ba natin yun? May recession na nangyayari. 'Di ba? Kaya yung mga basher, no, please stop pulling down someone. Don't suppress things na ginagawa ng ating pandemic hero. Kung wala din tayong magagawa, kung wala rin tayong mabuting nagagawa o gustong gawin, huwag tayong gumawa ng masama, gumawa tayo ng mabuti at huwag natin hilahin yung ating kapwa. Kasi hindi ito yung magiging hadlang para kumilos o mag-move forward ang ating humanitarian mission kasama, syempre, sa pamumuno ng ating leader, walang iba kundi si Doc FLM, Francis Leo Marcos, ang ating pandemic hero. Di ba? Kaya itong part 3 na to na the principle of casting first stone, medyo mabigat tong topic na to. Kaya katulad na sinasabi ko sa inyo, maaaring dugtungan pa natin to, dagdagan pa natin part 4 at i-expound pa rin natin. Sabi ko, di ba, i-expound ko. Pero nung binabasa ko, teka muna, mabigat pala to. Hindi ganun kadaling i-share. Hindi ganun kadaling i-topic. Pero isa lang ang gusto kong iwanan. Di ba? Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan, ganoon din tayo magpatawad sa ating kapwa. Di ba? Ibigay natin kay God ang justice. Kasi yung vengeance, sabi doon, vengeance is mine, says the Lord. Tandaan natin. Ito, susunod na topic ko to. Merong sinabi si Doc FLM na kahit anong sabihin nyo sa kanya, para ka lang kayong bumangga sa pader. Alam nyo kung bakit? Kasi nga hinirang nga siya ng Diyos. And I believe that Doc FLM, Francis Leo Marcos, was and is God's chosen vessel of God. Kaya nga lagi niya sinasabi, no, he is not bragging himself. Lagi niya sinasabi, sa Diyos, kayo magpasalamat. Ginamit lang ako ng Panginoon
Di ba? Ano pang sinasabi niya? Oh, dito kayo sa FFCI Italy magpasalamat. FFCI um, Hong Kong, FFCI USA, FFCI Japan, di ba? FFCI worldwide. Doon kayo magpasalamat, di ba? Kahit wag na sa akin, sabi niya, di ba? So, um, mga ganitong tao, hinahangaan to, hindi ito pinuput down. Okay, balik tayo sa topic natin. At tapos na rin ako mag-share, no? At though itong part 3 na to medyo talagang ganun talaga, alam niyo yun, hindi ko siya ma-breakdown ng, kasi siguro dahil meron din akong issue, no, na ano sa kapwa ko na hindi pa talaga, may mga naggalit kasi sa akin sa totoo lang, yung mga na-invite ko nakakahiya, no. Hindi para sa amin na ano yung mag ano ka sa networking tapos ganun nangyari lalo na sa church, naku po ang hirap. Okay, so yun, dito ko tinatapos tong ano na to, episode na ito na the principle of casting the first stone. Ang unang uh, na topic natin, na discuss natin ay who we are to judge. That's part 1. Part 2 is love, honor, and betrayal. Ito yung Judas kiss. And then yung part 3, which is the antidote do sa betrayal, is love and forgiveness. So balik lang tayo doon. Kakausapin tayo ng Lord na magpatawad sa kapwa natin. Di ba? At makita yung justice ni Lord. May justice pala. Hindi natutulog si Lord. Di ba? Sabi ni God, vengeance is mine. Yung mga tao na pilit nating binababa, yan yung itinataas ni Lord. Hindi mo kayang gibain yan kasi nga chosen vessel ng God, no? Tinawag yan, hinirang yan para pangunahan yung malaking ginagawa ni God. This movement, this is a movement, and you cannot kill a movement. Okay? You cannot kill this kind of movement. Okay? At para kang sumalubong sa isang rumaragasang tubig. Kung nakakita tayo ng tubig sa falls at yung tubig ay pababa, parang sumalubong doon. Nakikita nyo yung nagkakayak, di ba? Nagfo-flow lang siya sa tubig. Parang sinalubong mo yung tubig. Ganito yung movement na nangyayari dito sa FLM worldwide, dito sa FLM community, dito sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Ayan yung movement na nangyayari dito. Kaya yung humanitarian project, magtutuloy-tuloy po yan. At hindi yan kayang pigilan ng tao. Okay, so susunod po, abangan niyo po yung ating Agila ng Norte. Pag-uusapan po natin yung topic na hinirang ng langit at yung kanya mga humanitarian project, mission. Okay, walang iba. Siyempre, tinutukoy natin dito ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Kaya maraming salamat sa inyo pong uh, pagmamahal kay Faceless Raw. At syempre, yung pagmamahal niyan ay binabalik ko po sa inyo. Nais ko pong sabihin sa inyo na mahal ko din po kayo. At syempre, alam ko na mahal natin ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Ingatan po natin siya, isama natin siya sa panalangin na yung kanya mga gagawing desisyon ay sa kakabuti ng maraming tao at kalulugod ng Diyos. Alam niyo kasi, kung sino yung nasa unahan, yun ang tinitira. Di ba? At bago ko tapusin to, marami ako mga nakilala na mga nag-pioneer ng isang movement, pilit na sinisira, pero nagawa nila yung kanilang purpose. Okay? Kaya ingatan po natin ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ito po muli si Faceless Raw. God bless everyone. Kita-kita po ulit tayo sa next dialogo at pag-uugnay-ugnay dito lamang sa FLM Comeback Series. God bless po.